Ayun, so good evening guys. Ngayon po ay May 13, 2025. So hopefully meron ng mga nanalo doon sa eleksyon natin, especially sa mga senatorial bets natin. Hindi pa ako nakapanood sa sa balita sa Pilipinas, pero mamaya makikita siguro natin yung mga possibly na nanalo na. Ayan, so si PSE patuloy na umakyat pa rin yung ating price action. Ayan, no? So nag-breakout pa nga tayo doon sa consolidation natin. So nag-close tayo 6,566.82 and then meron pa rin tayong additional na 55.33 million net foreign buy pa rin dito sa market natin. So last week, medyo mahaba yung bakasyon na. So ilang araw din tayong nakabakasyon, 3 araw. So last week, more than 3 billion na yung bilang natin. So ito medyo maliit lang naman. Pero marami pa rin sa mga stocks natin. Siyempre, yung gumana kasi mataas yung yung galaw ng blue chips 1.68%. Kung meron kang ICT ayan. So panalo-panalo ka na sa galawan po niya. So yung pinaka good catalyst pala ng buong market natin, pati crypto maganda 'di ba yung galawan nila is yung tariffs na usapan sa China at saka sa bandang US. So parang nagkasundo na sila eh. So meron din silang kasunduan and then pupos ulit yung mga maraming tariffs doon sa bandang China for 90 days. Ayan. Tapos may mga na-exempt na. So kung pansin nyo din, yung galawan ng US market nung kahapon is malakas. Malakas siya. So nag-up yung yung mga AI stocks natin ng more than 5% sa isang araw lang. Ayan. So pati yung mga drop na stocks natin is nagre-recover na. Okay? So ganun din yung expectation natin sa Philippine market. Gumaganda din siya. Hopefully matuloy na si GCash at saka yung ibang IPO natin dito sa Pilipinas. Okay, so marami nag-bounce for today's trading. Ayan, so dito, ilang araw ko na nakita nag-trending pero hindi ko sinasama kasi pabagsak or konti-konti lang naman yung galaw. Pero ngayon, medyo significant yung galaw natin sa kanya. Tapos yung volume niya, medyo malaki siya. So nag-up siya ng 4.55% pero net foreign sale. 11.27 million net foreign sale and then si Plus, yung alaga natin, diretso pa rin nag-up siya ng 3.53% and meron siyang, malaki 43.54 million net foreign buy. ayan. So, congrats sa meron na pangalong araw ng hataw. So, 20.3%. Tapos si GGS, ayan, may mga nasama na tayo na hindi natin napag-usapan last time, GGS, 3.12% and meron siyang 539K net foreign buy. Tapos si IMI, ayan, gumalaw ulit 12.33%. Lalaki ng mga galawan na. So, hopefully, nakasakay tayo. Negative 2.07 million net foreign sale. And then, yung properties, ayan. Robinson Land, si Ali, wala pa. Robinson Land is nag-up ng 4.33% and meron siyang maliit, 2.93 million net foreign buy. Ayan. So, overall, maganda na yung galaw ng mga stocks natin. No? Nakarangkada na, hopefully. Nakasakay tayo sa mga kagaya ni Plus, RCI, at saka IMI kasi ang gaganda ng ng mga galawan nila. Okay? So disclaimer pa rin guys sa mga bago sa channel natin. As usual, yung ating review is for education purposes lang. So wag mong gagamitin ito as a reason para mag-buy, sell, or hold in stocks. Meron po kasing risk na involved sa market. Due diligence na lang po kung anong stocks yung gusto mong bilhin. Then follow mo ako dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel. Subscribe ka lang para updated ka sa reviews natin or kung gusto mo join ka sa trading community natin. So ito yung time na maganda kasi marami tayong nakikita ng mga galawan sa stocks. Okay? So follow mo ako dito sa ating yung mga nakasubscribe. Check mo lang po yung mga daily trending stocks review, company reviews, tapos sa sample trades sa market, basic indicators, mga risk management, and then, yung ating PSA stock market studies naman. Ayan. So, medyo late na naman yung upload natin. Then, follow mo ako dito sa ating Palabi Trader, crypto ko to, para sa mga cryptos, play to earn games, and meme coins. Tapos, sa social media, dito sa ating Facebook account na Palabi Trader, or dito sa Facebook page para updated ka sa mga posts natin. Bodega Peak, yung mga articles natin sa local market, check mo lang dyan. And sa Twitter, so konti lang yung na-post ko kanina. Medyo busy sa work. So, tignan muna natin yung summary. So, ito yung mga blue chips natin. Meron pa rin bumabagsak, no? O profit taking to, no? Kaya siguro, laglag si, China Bank, minus 3.67. Ito yung mga tataas na to, eh. Pure Gold, minus 2.97. Monde,
minus 2.71. Si Globe, mahina, minus 2.02%. And PLDT, minus 2.01%. So dito, si winner natin ay CT, 5.7. Uy, si NPFO, nakabalik na. 5%, Meralco, breakout yata to, 4.17. Ang daming gumalaw. JT Cap, 3.7. Ayala, 3.4. Metrobank, 3.2. GGS, lahat yata umakita, 3.12% and BPI 3.07. So marami sa blue chips yung gumalaw. Okay? So andito sa kabila yung isa. Hindi ko na post yata to. I-repost ko na lang. Foreign funds bought, BDO, BPI, East West, Metrobank, Security Bank, Alter, AP, Meralco, Manila Water, CNPF, Keeper, Monde, AC, Aboites, AREITs, DDMPR, Converge, ICT Plus, Robinsons Retail PX. Ayan. So, hindi ko na-post yan kanina. Tapos yung summary ng market, meron na eh. Hanapin ko lang medyo nauna ko na-post yata kanina. O wala pa? Ba't nawala? So anyway, yan mo na lang. Ayan. So net foreign buy naman tayo 55.33 million. Okay? So GMA 7 nearly quadrupled its first quarter net income. Ayan. Hopefully, umakit na rin siya. ASN, naku, first quarter down 28.3. Tapos meron pa siya stock rights offering. Jollibee, down din siya 7.6%. Plus, ayan. So nag-gain ng momentum si Plus natin. Mga blue chip na talaga yung alaga natin. Globe Telecom up by 3%. Ayala, um, okay, up ng, ito yata siguro niya, 2.89, BPI 4.31. Hindi, galawan to. Net income 9%. Ayun, so andun sa baba. Ali, 10% sa net income. Union Bank, bond program size 100 billion. Ayala Corporation, first quarter, naku, down by 4%. Anyway, maganda naman yung market natin. 49 billion IPO for July 10. Ayan, so Maynila daw. Ayan, kalaban ni Manila Water. Um, okay, dito. Ano ba nangyari dito? Makete. Gets highest end user rating. Okla, named dito as the number one mobile network. Wow, in the Philippines. Ayan, hopefully makagalaw na siya. Share buyback, Cebu, Robinsons, Ali Costco. Globe, net income grew by 3%. Vivan, 42% year over year siya up. Robinsons Land launched the six-star New Star Hotel in Cebu. Robinsons Retail Holdings expect to benefit from higher US tariffs. Meralco is expanding LNG operations in Singapore. Share buyback pa rin si Ali, pero mahina. The Spain, Portugal blackout highlights the need for energy storage. Yan, kailang mababa earnings ni ASEAN. The US and China have agreed to lower tariffs for the next 90 days. Ayan. So, okay na. Wala na masyado. AP, Petron, okay. Citicorp declares a first quarter dividend of 0.049. Asian Gold related stocks, ayun, nag-decline na kasi maganda yung yung galaw po kasi ng market. Dow ends up almost 1,200 points. So maganda yung galaw nila kagabi to. Ayan. So maaga yata ng take profits ko. Coinbase joining S&P 500. Coinbase yung to sa mga cryptos. Quick recap of what happened over the weekends. CTS, first quarter down 72%. CRIT, unchanged yung dividend yield niya. Okay, so CTS. Hindi natin masyadong pag-uusapan to si CTS. XG, ayun, 9% nung last na trading natin. Si Top bumaba. Ewan ko ngayon kung nakabawi na. Last week yata yan eh. S&P rallies 3%. Okay. CTS Global. Okay. Tapos yung galawan last week and magandang closing ng US market kagabi. Okay? So congrats yung mga merong US stocks. Maganda yung mga trades natin doon kasi nga nagbabalikan na yung mga alaga natin. Okay. So yung ating Patreon channel guys, so since okay, kay start sabi ko sana kay start mid of the month. Ayan. So yung mga gustong sumali sa trading group, so sali lang po kayo dito sa Patreon channel natin. Okay? So, punta tayo dito. Balik tayo dito sa market. Hindi pa rin natatanggal yung error ni Ayaw na magbigay ng live data ni Besta. Kailangan na talaga mag-subscribe sa PSE. Okay, so breakout breakout. So, support, pag-usapan natin is nandito sa 6.3. And then, next na resistance is 6,000, ano ba, 6 o anyway, 6.7. So, di ba? Mantakin mo nung nakaraan below 6 lang tapos ngayon
after 2 weeks. 6-7 na yung pinag-uusapan natin. Okay, so bullish pa rin yung tingin natin sa kanya hanggat hindi nawawala yung optimism doon sa tariffs ni Donald Trump. Nag-flip-flop din lang naman siya, no? Binago din naman niya. So, okay lahat ng indicators ng index. Tapos continuous yung buying ng foreigners. Ito maganda. And then 1.68%. Ayan, no? Breakout yung candle. Okay? So, sino mga winners? RCI. Siyempre, 20%. Grabe yung ano na. Binomba talaga. So, IMI, binomba rin. 12.3%. Ang dami ah. Union Bank, oh. O, hindi natin papansin si Union Bank, nasa baba pala siya. Ba't gano'n? Pataas yata ito dati ah. Ano ba earnings nito? Okay naman ah. So 7.48%, tapos ito si ICT, laki ng volume. Ayan, no? 200 million. No? So breakout 5.7. Congrats sa winners, CNPF. Congrats din sa Meron. Ayan, no? Bumalik na. So okay kasi yung ano, mga earnings niya. So dito, nauntog. Ayan, pag-usapan natin. Pero okay na yan. 4.5. Robinson Land. So, first time natin nakita nag-break sa MA 100 since November. Last year, JT Cup breakout din, 3.7. Plus, yung alaga natin, nako, nag-breakout pa. So, blue chips na tayo. 3.5% Ayala. 3.4 GGS, 3.12 ABS, nauntog. 2.79. Okay, so LTG, breakout din yata. Oh. Ayun. Ito, panalo sa ano, sa dividendo. Ang taas ng ano niya, first quarter, 12%. Okay, sa losers naman, yung may volume, web, nako, baba na. 7.18, Sima, okay, nag-aalisa na sila kasi ang dami ng ano gumagalaw na stocks. So lumilipat na yung mga traders. Si Ara, ayaw kay Ara, negative 3.45%. And then si Aba, negative 3.39. Pullback muna yung iba. Sino Pure Gold, nagpo-pullback din yung ano, yung galawan po nila. Okay, so yun yung majority ng galawan. Silip tayo sa US market. So malakas sila kapon, no? Grabe, oh. 3%, 2%, 4%. Pero ngayon, pullback na. So S&P futures minus 0.24, Dow futures minus 0.42, and then Nasdaq minus 0.24. So European stocks, okay din. Dito sa Asian stocks, maliban sa Hong Kong at saka India kasi may gera, no? So lahat is halos okay naman. Ayan, gera kasi yung ano, Pakistan at saka India. Buti hindi inabsorb ng market yan, no? So crypto medyo stable lang siya, no? May pullback pala. Ayan, ang daming pullback ko. Sina Shiba nagpo-pullback yung cryptos natin. Pero mataas pa rin. Bitcoin 103K, Ethereum. Ito, ang laki na, 2.4. XRP 2.5, BNB 650, pero pullback nga ngayon. Dodge -7. Ayan, pullback nga sa ano, galaw sa crypto. Okay, so mabilis sa review dito sa mga trending stocks. Okay, so unahin natin si dito sa listahan natin. Finally, nasama din dito sa ano, trending stocks na untog pala siya kanina. Okay, so apat na bottom na to. 1, 2, 3, 4. Pero medyo hirap pa rin siya, no? Pero ang kinagulat ko lang kay dito kanina. So dito, ito muna yung range natin. 1.19 to 1.6. Kasi parang sideways naman na siya. So 4.55% yung galaw, and then wala pang foreigners eh. 11.27 million net foreign sale. So parang medyo tingin natin is range trade lang muna si dito natin. Pero nagulat nga ako sa kanya nung nag-spike siya ng umaga. Malaki yung volume niya eh. So kita mo dito may konting spike ng volume. 64.91 million siya. Pero hindi pa masyadong bullish yung ano, yung RSI level natin. So more on sideways lang siguro muna yung tingin natin sa kanya unless meron siyang good news na ilalabas pa. Okay? Next, plus. Abot yata tayo sandaan na ito. Ayan, tignan natin kung hanggang saan yung igagalaw niya. Parang ace N ang galaw na itong si ano eh. Tingnan natin si ace na. Nung kalakasan niya bago yung first na stock rights offering niya. Diretso yung galaw niya dito. So, di ba malayo na yung moving average niya. Tignan natin si plus. Ayan, wag kayo makahype pag wala kayong plus. May plus kasi tayo kaya medyo bias yung review natin sa kanya. So, ito na yung isang support niya. And then wala tayong makita sa bandang taas naman niya. So, kasi kung lalagyan naman natin siya ng trend-based Fibonacci, medyo mahirap makuha yung ano, yung baseline niya. Pwede kaya to.
Ayan, pwede yan, no? Sakto. So, dito yung next niya, pero baka kasi ma-hype yung ano, ibang kasama natin. Kasi overbought na naman siya dahil sa lakas ng galaw niya. So, catalyst is yung paring 110% na um, kita niya for the first quarter. So, ang tagal lumabol ni, ano, ni Bloomberry, no? Ano ba nangyari kay Bloom? Nag-trending kanina, pero parang post lang ni Bloom mismo yung mga, ano, ayan. So, nag-ano siya, hindi siya gumalaw for today's trading. Ayan. So, hindi ko muna lalagyan sa bandang taas kasi medyo parabolic na po yung galaw niya. Hindi natin alam kung saan yung igagalaw niyan, spike, bago siya magkaroon ng correction. Kasi medyo mababa yung support eh. Nandito sa 40, 40, 45 na siya. So, nagap siya ngayon ng 3.53%. Meron siyang 43.54 million net foreign buy. Okay? So, syempre, bullish. Bullish tayo sa kanya. Kung ito yung susundan ko, na trading channel, medyo sagad na siya. Ayan. Dito sa sagad na nga yata, no? Trading range natin. Ayan. Ayan, malapit na siguro yung pullback niya. Okay. So kung yan yung susundan natin, at least meron tayong nakikita na trend channel. 47, yung pinaka-resistance level natin. Okay? So bullseye tayo kasi above RSI 50. Next, RCI. Naku, so kung malakas yung loob mo last Friday, ayan, panalong panalo ka. So grabe, lakas ng ano. Sipa na ito, ayan, parabolic na rin siya. Oh. So ingat na lang sa mga pullback. Overbought na, 20% up, 28K net foreign buy. Ang laki kasi nun, di ba? So kung babalik as earnings niya, malaki nga yung epekto ng ano, ilang billion, 9 billion yun, di ba? Ayun, oh, tapos okay yung ano yun. So siguro inaantay na itong catalyst sell on ano to, labasan ng earnings niya. Ayan. So medyo malakas to resistance na to. Ayan. Matagal na niya to eh since last year pa tong ano resistance area. Pag breakout yan, medyo malaki yung ano igagalaw niya kasi ito yung pinakamatagal na ano, resistance area natin. Sa support level naman, pwede mong ilagay dito sa malalim talaga siya eh. 3.5. Okay? So, hopefully meron pa. Next, yung mga tulog natin na stocks, nag-arangkada na rin. So, GGS. So, first time ko nakita. So, ang tagal na ito since October last year. So, first time natin nakita na nag-breakout sa MA 100. Ayan. So, good sign po. Kahit pa paano is nag-start ng mag-recover. Ang kulang na lang is earnings, no? So annual 6%. Tignan natin yung first quarter earning ni ano GGS natin. So bullish siya for the short term kasi pa overbought na yung ano RSI 60 plus na to, no? Yung level natin. May okay din yung MACD formation niya. So kung breakout na yan, ang pinaka next na resistance is around 20 pesos. Yan. So, tignan natin kung makaabot siya dito sa resistance level natin na to. So, 3.12% na gain and meron siya 539K net foreign buy. Siyempre, good vibes tayo dito kay GGS for the short term. Next, IMI. So, maganda yung earnings niya, di ba? So, tignan natin. So, ganda na ang lakas na recovery niya, no? So, dire-diretso siya. So, hindi mo akalain na ito palang spike na to. Ito na yung ano, magpapabago ng price action niya. So dito pangit pa yung ano niya, earnings niya. And then dito is meron na siyang 191 million. Ayan. So negative yung EPS niya, no. Price to earning negative 1.5. Ayan. So hopefully makabawi na talaga siya. So 2.38 breakout ulit. So medyo mataas yung ano 2.97 yung next na resistance pa niya. Ayan. Total malakas naman yung sipa niya. Tingnan natin kung didiretso yung galaw ni ano ni IMI. Pero good sign, di ba? Kasi nagano siya oh. Hindi ko rin pinapansin to kasi nung unang tingin ko pangit yung ano niya ng annual earnings tapos gumanda bigla ayan. So late na. Hindi tayo makahabol. Ayan, so ang ganda ng galaw niya no. So 12.33% negative 2 million net foreign sell. Ang kulang lang talaga net buying. Kasi mabilis bumigay yung ano yung price action natin kapag ganun wala net buying. And then lastly, si Robinson Land Corporation natin. So breakout na rin siya. So pareha sila ni GGS. Kaya nilagay natin kasi significant yung mga breakout levels na pinapakita nila. So tingnan natin kung abot tayong 13 for the short term. Marami talaga nag-i-spike na ano, mga stocks natin. So yung mga bagong pasok sa market, tiba-tiba, di ba?
So ito yung start, nagkataon na ito yung start ng reversal. Hindi naman natin alam yan kasi depende sa kay Donald Trump, di ba? So 4.33% and 2.93 million net foreign buy. Okay? So yun na lang muna yung review natin. So manunod muna ako ng election results sa Pilipinas pero bullish yung yung status pa rin ng market natin. So tingnan mo nga naman nag-breakout na. Samantalang tinatapon na kailan lang to, mga April tinatapon yung stocks natin. Okay po, so yun lang, good vibes. So yun lang, as usual bago mag-close, please don't forget to subscribe dito sa ating Palawi Trader na YouTube channel, Crypto ko to. Follow mo na lang Facebook account, Facebook page, check mo na lang po Bodega Peak, Twitter, and Patreon sa mga gusto ng guide. Sali lang po kayo. Okay, so yun lang, maraming salamat. Medyo late yung upload natin.